anak ng karpintero, at maaring tumulong siya sa kanyang ama, sa kanyang foster father, si Saint Joseph, upang gumawa ng mga bahay, bato sa Nazareth at sa paligid ng mga lugar nito. Pero pagkatapos ng 30 taon, nung siya'y bininyagan ni San Juan Bautista in the River Jordan, things suddenly changed. The relatively unknown Jesus became so popular na hinahabol-habol siya ng mga tao. Kahit saan siya pumunta, sinusundan-sundan siya ng mga tao. Minsan nga, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, ipaghanda niyo ako ng bangka. Kasi baka pag rumagasa yung mga tao rito sa akin, baka ako'y madikdik nila. So they prepared a boat for him so that he could escape to the middle of the waters para hindi siya masundan ng mga tao. That was how popular Jesus was. Pero bakit siya biglang naging popular? Ano ang dahilan kung bakit pinakikinggan ang kanyang mga mensahe na kakaiba ayon sa mga nakarinig sa kanya? Bakit siya nakagagawa ng mga milagro, nagdadala ng tuwa, ng galak at pag-asa sa mga tao? Ano ang dahilan? Palagay ko, merong dalawang dahilan. The first reason, I think, is the Holy Spirit. If you remember, during Christ's baptism, the Holy Spirit came upon him. At kahit dito sa Ebanghelyo sinasabi niya, the Spirit of the Lord is upon me. At si Saint Luke, na nagsulat ng Ebanghelyong ito, ang sabi niya, Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit. Ganyan ang lakas ng Espiritu Santo. Kapag ang isang tao ay guided by the Holy Spirit, parang lumalabas sa kanyang mga bibig ang power, ang joy, ang hope, ang courage ng Holy Spirit na galing sa Kanya, nalilipat sa mga taong nakikinig sa Kanya. Kaya ganun na lamang ang pakikinig ng mga tao kay Jesus because He spoke by the power of the Holy Spirit. Ang pangalawang dahilan, palagay ko, ay sapagkat ang mensahe ni Jesus ay napapanahon. Today, ang sabi niya sa ating Ebanghelyo, this scripture passage is fulfilled in your hearing. Today, ang mga salita ni Jesus ay para sa atin, para sa ating panahon. Kung sinasabi niya, to bring glad tidings to the poor, most of us are poor in a sense. Sapagkat meron tayong mga pangangailangan. Hindi nauubos ang ating mga pangangailangan. Kahit trabaho tayo ng trabaho, laging kulang. And so we experience poverty. Marami tayong kakulangan. Material resources, relationships, parang laging kulang. Nung sinabi niya, to proclaim liberty to captives, in a sense, tayong lahat ay parang mga captives. All of us, many times, do and say things not out of freedom, but because someone else more powerful tells us to do so. May mga lalaki na parang alipin ng kanilang mga asawa, takot sila sa kanilang mga asawa.
Na lagi silang tinitext, nasaan ka, ano bang ginagawa mo, sinong kausap mo, hanggang kailan ka dyan, umuwi ka na. So somehow, all of us are captives. We are not completely free as God wants us to be. Nung sinabi ni Jesus, recovery of sight to the blind, lahat tayo may sakit. Ang iba sa atin may kapansanan. When Jesus says recovery, gusto nating gumaling sa lahat ng ating mga karamdaman. And so, my dear brothers and sisters, Jesus' word speaks to us, speaks to our lives. It is about us. Tayo ito. Kung sinasabi niya that we must forgive one another 70 times, 7 times, tayo din yun. Marami sa atin nasasaktan. Marami sa atin nagawa ng masama ng ibang mga tao. At marami sa atin may tinatagong galit at sama ng loob. So when Jesus speaks to us, forgive, He speaks to each one of us. When Jesus says, love one another, alam niya, lahat tayo kailangan ng pagmamahal, ng pagkalinga. Tayo yun, tayo ito, sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi niya sa ating responsorial psalm, the words of the Lord are spirit and life. Kaya mga kapatid, kung talagang gusto nating pakinggan ang salita ni Jesus, gawin natin ito. Let us transform our lives by the words that come from the mouth of God. At hindi natin gagawin ito bukas. Hindi natin gagawin ito sa isang linggo. Kadalasan marami tayong mga resolutions. Sa bagong taon, magda-diet na ako. Ilang taon na nakalilipas, hindi pa nangyayari ang pagda-diet. Magsisave na ako ng pera, hindi na ako gagastos. Pero hanggang ngayon, wala pa tayong naiipon. Sapagkat, lagi nating sinasabi, bukas, sa isang taon, gagawin ko na ito. Kung ibig talaga nating pakinggan si Jesus at baguhin ang ating mga buhay, ngayon, now, not tomorrow, not next year. Today, the scripture passage is happening in our lives. Today. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.